Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kamerada Lance Channel at ako si Lance. Narito na naman tayo, pag-usapan na naman natin itong isyu tungkol kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ngayon ay magkakaiba sila ng pananaw at paninindigan. Ako po, nabulol tayo. Magkaiba sila ng paninindigan ng kanyang kapatid na si Rapi Tulfo. Oh, ang kay Rapi Tulfo ay napakalinaw na ayaw niya ng mga taga-TNT, ng nag-TNT, ng mga OFW. Dahil kapag ikaw ay TNT, ikaw daw hindi dapat tawaging OFW or ikaw ay hindi dapat tawaging bagong bayani. No? Ito, pag-usapan natin at tingnan muna natin itong banggaan ng kanilang mga pag-iisip, banggaan ng kanilang pagkakaiba ng kanilang prinsipyo. Ito ang video. Erwin Tulfo, pasok! Oh. Pero ito lang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Hindi daw siya, wala siyang linabag na batas dito sa ating bansa. Walang nilokong Pilipino, walang nilokong Amerikano. Paano yon? Paano nangyari yon? Na nakalabas ka na iba ang pangalan mo? Kung nagkaganon man ay doon mo na ginagawa ito sa Amerika. Wala kang nilolokong Amerikano niyan. Ang pangalan mo ay Iritz Sylvester Stallone, Sylvester Tulfo. Hindi ba yun panluloko sa Amerikano? Hindi ba yun paglabag sa batas? Kung hindi mo nilabag ang batas ng Pilipinas, batas din yun sa Amerika. Therefore, labag din sa batas ng Amerika. Pareho ring batas yun. Ang ibig mong sabihin, kapag nasa line sa ibang bansa ka, hindi mo kinilala ang kanilang mga batas? Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong... Yung pamimiki ng pangalan mo, hindi ba yun panluloko sa Amerikano? Bakit ginagawa mo yun? Bakit hindi ka lumaban ng patas? Dahil gusto mong lumusot na walang aberya. Gusto mo ng madalian. niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bay Aljo. Ka dyan bilang tourist visa. Ito na. Ito ng kuya niya. Panoorin niyo kung hindi ba sila magkaiba ng pananaw sa buhay. So kung alam lang sana ng immigration, kung ikaw ay na-profile ng mga taga-immigration na hindi ka nababalik, sana po in-offload ka. Yun po yung patakaran. Ibig sabihin, hawak ka ng isang sindikato. Uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. Yung tawag na TNT, tago ng tago, hindi ba yun paglabag sa batas? Hindi ba yan panluloko? Ito ba'y mabuti para sa iyo? Sa isyong ito, marami ka pang pinatamaan. Sila Maharlika, sila Atty. Libayan at marami pa. Yung mga tinatawag mong galing sa Davao na may kasong stapa. Na napakalayo naman sa isyu na kinaharap mo ngayon. Para kang bata. Kung anong isyu, kung anong isyu, iba ang lumalabas sa bibig. Parang nakipag-away ka sa mga bata, no? Sinabihan mo pa si Maharlika na umuwi ka dito. Dada ka ng dada ining. Swerte ka nga. Yung sinabihan mo pa ng mamahaling sa antipara. Ano bang pakialam mo sa antipara niya? Relevant ba yan doon sa sinasabing TNT ka? Hindi man naninira si Maharlika sa iyo. Sinundan lang niya ang mga balita na pinadalhan ka raw ng taga-US ng mga ikinaukulan na pinadalhan ka ng sulat na babawiin ang lahat ng dokumento mo dahil yung mga dokumento mo ay napatunayan na hindi ikaw at isang
Fraud ka lang. Fraudulent. No? Hindi, ang totoo mong pangalan ay hindi Rich Sylvester Tulpo. Kung hindi ikaw ay si Erwin Tulpo. Oo. Hindi ba yun panloloko, Sir Erwin Tulpo? Erwin Pulto. Oh. Sinabihan mo pa si Maharlika na dada ka ng dada, umuwi ka na lang dito at patakbuhin mo pang senador or paano? Hindi mo ba iniisip ang mga pinagsabi mo, Mr. Erwin Tulpo? Tapos ipadonate mo pa yung ano bang pira na nalikom doon ni Maharlika, yung pinapawisan niya, yung pinagpawisan niya ng mga kanyang pera ngayon. Ipadonate mo. Ang napakalayo mo. Ikaw, ito, andito ka sa Pilipinas. Total, andito ka. Bakit pa tayo kay Maharlika? Ikaw na lang kaya ang mag-donate kung ano man ang meron sa iyo. Mga ari-arian mo, ibenta mo nga. Total, official ka na naman talaga dito. Congressman ka. Si Maharlika wala man yung pakialam dito dahil doon man ka ng kanyang bahay. Ha? Doon man kanyang tirahan, hindi naman siya taga dito. Hindi naman siya Pilipino na. Pilipino siya pero US citizen na siya. Ikaw, hindi ka naging US citizen. Nakatira ka lang doon dahil nakastay ka doon dahil nanloko ka. Wag na nating uwiin si Maharlika. Ikaw ang pag-usapan natin. Total, naghahamon ka man kay Maharlika. Suntok sa langit ang pinagsabi mo na papauwin dahil kapag umuwi itong si Maharlika, tudas ito. Gugurgurin. Yun ang gusto mo. Ikaw na lang kaya, total congressman ka man dito, kung totoo ka talagang may malasakit sa mga Pilipino, mayaman ka man. Mayaman ka. Ibigay mo yan. Ibinta mo. Ibigay mo sa amin, sa mga Pilipinong naghikahos. At maniwala na kami sa iyo. Yung hinahamon mo, maghamon ka, Erwin Tulpo, kung kaya mong gawin sa sarili mo. Hinahamon mo si Maharlika na i-donate lahat ng kanyang ari-arian. Ikaw kaya? Ikaw yung mas talagang hahamunin namin na mga Pilipino. Ikaw, total opisyalis ka man namin dito sa bansa natin. Kung totoong may malasakit ka, yung mga ari-arian mo ang ibinta mo at i-donate mo itulong mo dito sa mga pobreng Pilipino. Hindi ba mas bagay na ikaw dapat ang gumawa niyan kaysa kay Maharlika? Si Maharlika isang vlogger lamang po. At hindi na siya Pilipino. Pilipino ang dugo niya pero US citizens na kanyang mga papilis. Ikaw, dito ka na. Naging reporter ka pa nga eh. Bilib na bilib pa naman ako sa iyo dati. Akala ko mabuting tao ka at matino. Tuloy natin. May mga mabibilhan po ng gano'n ng mga driver license, social Driver's license siguro. May mabilihan pala doon. Bakit ka bumili? Na alam mo namang hindi tama yon. Bakit hindi mo dinaan sa tamang proseso? Bakit? Marami naman kayo doon sa Amerika na hindi tinti. Marami ang naka-abroad doon, nakarating sa Amerika at nagtrabaho doon na napakalinis ang kanilang papilis. Hindi kagaya mo. Ayaw mo kasi ng matagalan, gusto mong madali. Gusto mo lang ng easy. security, birth certificate. Doon pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Kagaya din dito, mayroon tayong rekto. Meron mga ganon, by Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, by Aljo. Baka naman, Hindi tama yung sasabihin mong gagawin mo lahat ng diskarte. Gagawin mo ang lahat ng diskarte para mapatino ang mga papilis mo. Hindi yung gagawin mo ang lahat ng diskarte para lang maging hindi ka
yung dapat magiging yung citizens ka na sa tama. Yung hindi yung manloko ka. Gamitin mo yung mga papel-papel na yan. Ito, pakinggan mo tong kuya mo. Hindi ka nagtatrabaho diyan kundi meron ka ng ibang tinatrabaho. Isa ako na gano'n na undocumented OFW. Hindi kayo OFW, TNT kayo diyan. TNT ho yan, sir. Ang mga OF Hindi ka daw OFWR. Wen, Tolpo. Nako, TNT ka daw. Sino ang tama sa inyo dalawa? Sinong paniniwalaan namin? Ikaw o siya? Ma'am, Sabagay, sa inyong dalawa, wala na kaming pinaniniwalaan eh. Pareho kayo eh. Puro kayo entertainment. maski na, visa, but pwede ka bumisita pero walang karapatan magtrabaho. So TNT ka, hindi ka OFW. Ang OFW, Wala kang karapatan daw ng trabaho doon dahil TNT ka. people na merong papeles na nagtatrabaho dyan. TNT ang tawag sa'yo. TNT ang tawag sa iyo, Erwin. Tolpo. Ma'am, sinisira mo yung pangalang OFW. You don't deserve to be called OFW. Ma'am, makinig ka. Kasi kapag hindi ka umuwi dito, TNT ka, pahuhuli kita sa mga authorities. Nako, kung nagkataon lang pala na ikaw, Erwin, Tolpo, Hinayupak Tolpo ay nagkataon na ganitong panahon na mas sikat na itong imong kuya, ipapahuli ka. Ng Abu Dhabi. Tama. Hindi ko alam kung paano na peke niya yung mga dokumento. Nako, hindi niya daw alam kung paano napipeke. Yan ang ginagawa ni Erich. Erich! Nako si Erich. Erich Sylvester Tolfo. Hello, Erich. Nako. Nako naman talaga ito. Si ating Erich. Toplo. Erin Sylvester Toplo. Okay, tuloy natin. Siya, bukod pa sa identity theft, falsification of public documents. Siguro, Yun ang pasok ka doon. Pasok. Falsification of document ka. Erich. siguro po nakakuha siya ng isang magaling na sindikato sa pamimeke na talagang nagawa ng paraan, pati yung mga NSO nasali, pati mga NBI at PNP nakapa nila o dili kaya pati yon nalusutan nila. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Tama na, Rich. Okay, mga kababayan, kung mayroon kayong masasabi dito sa ating video, sulat sa ibaba at pag-usapan natin. At kung mayroon ka pang kunting oras, paki-subscribe na rin. At kung mayroon pa talaga kayong katiting na oras, paki-hit ng notification bell at para makakita ka pa sa aking gagawing video in the near future, no? Okay, maraming salamat at magandang araw. Babu.